Ayan, oo nga pala, no, December na. Then after nyan, meron marireceive sa atin sa Pilipinas na mga tinatawag na 13-month pay. Kayo po ba, magkano po yung nare-receive nyo na 13-month pay sa atin sa Pilipinas? Ayan. Dito naman po sa Japan, meron silang tinatawag na kaano po ang natatanggap ng mga empleyado po. Nagsisimula po ito sa... Boat ako, yan o. Oo. Nasasagwan ako. Boat. Eh, ikaw? What is... Good morning! Morning. Pasok na yun na siya. Ayan, Mama Aya. Oh, wait mo ako dun magsabi. Kuya AG, pumasok na rin sa school. Lunes nga pala ngayon. Ayan, tapunan din ng basura ngayon. Kaya tapon na natin to. Nakabili nga pala tayo ng isang malaking tuna rito. Ayan, 420 yen. Parang masarap itong ihawin, no? Tapos sausawan natin, toyo, kalamansi, suka. Ano man. Ayan, so nakapasok na nga sila Mama Aya, yun at saka si Kuya AG. Ako naman kasi kauwi ko lang galing work, ang gagawin ko matutulog po muna ako. Kasi yun ang tulog time ko, umaga. Tapos gising na lang ako before lunch para makaluto ng pagkain para kay Mama Aya. May mga nagtatanong kailan daw yung bakasyon dito sa Japan kapag December. So ang bakasyon po kasi dito, nag-i-start siya hindi before Christmas. Kasi dito po sa Japan po, ang Christmas Day po ay hindi po nila talagang tinatawag na holiday. Alam nila yung Merry Christmas, alam nila yung Christmas Day, alam nila New Year's Day. Pero yung Christmas Day dito or December 25 sa atin sa Pilipinas ay holiday or wala na mga pasok karamihan sa mga trabaho, sa school. Dito po, iba po eh. May pasok po kami ng December 25. December 24 may pasok pa rin. So di bali hanggang December 26 po yung pasok namin sa trabaho. Pati na rin yung school ng mga bata. Tapos bakasyon kami starting December 27. Ang balik na namin sa trabaho January 6. So December 27 hanggang January 5 bakasyon po lahat. So Christmas vacation. Tinatawag po dito na winter vacation naman po. Yun, ako yung matutulog po muna kasi kailangan natin ng tulog dahil tuwing umaga po yung tulog natin. Gising na lang tayo mamaya before lunch para makapagluto ng tanghalian para kay Mama Aya. Magandang tanghali po. Teka, medyo malamig pa. Kaigising lang natin. So, luluto muna tayo ng tanghalian. Dahil pauwi na rin si Mama Aya ng 12. So, yun nga. Ito yung lulutuin ko. Yung tuna na nabili natin ng 450 yen. Dami niyang laman, no? So, iihaw ko lang to. Tapos, masarap nito sa usawa, toyo, na may kalamansi or lemon. Ayan. Lasan ko muna bago ko iihaw. Tapos lagyan ko ng seasoning. Para pag inihaw natin, may lasa na rin naman siya. Yan. Saka shokusho. Ibig sabihin, pinagsamang salt and pepper po. May ganito rin naman nata sa atin sa Pilipinas eh, no? Salt and pepper. Magkasama na. Ayan. Tapos ihaw lang natin yan. Ayan. So, di ba dito nga po tayo nag-iihaw sa ilalim ng kalan natin. Meron na po itong built-in na ihawan.
Yun, so luto na yung ating tuna. Ayan, napakasarap niya oh. Uy. Ano yan? Ano ng tao ba yan? Uy, parang ano yan ah. Putok-batok yan ah. Oh. Ayan, so si Mama Aya nakapasok na po ulit sa trabaho. Ako naman, matutulog sana uli ako kasi kulang pa yung tulog ko kanina eh. Pero hindi pa naman ako inaantok kaya naisip kong i-vlog na lang muna ito. Itong mga katanungan ng mga subscribers natin, yung mga nanonood sa atin, na hindi ko pa nasasagot po. So pagkasama-samahin ko na sa isang vlog po. Ayun, unahin natin yung tanong ni Eden de la Cruz. Ito po. JP, wala ba dyan sa Japan ng recycling store para sa mga cans para in exchange of money? Kasi here sa US, meron din recycling shop and then they will weigh your recycled cans or plastic bottle by pounds and the total of the pounds will give a dollar amount. O di may pera na gagastusin sa grocery. Ganun po pala sa USA, no? So, parang sa Pilipinas din po pala sa atin na mapapakinabangan pa rin yung cans saka yung bottles. Kapalit ng ng pera po. Kapalit po ng cash. So, dito po kasi sa lugar namin, ito po, wala pong ganun. Pero alam ko sa ibang lugar, meron pong machine na ganun na ipapasok mo yung bottle or plastic bottle or cans. Tapos, ang ibibigay naman po sa amin is points. Tapos yung points naman na po na yun magagamit sa grocery. Okay din naman siya, kaya lang medyo malayo sa amin kaya hindi na namin nagagawa. Ang nangyayari, yun, pinapakuha na lang namin sa garbage truck para magkaroon din kayo ng idea dito sa Japan ng about sa ganyan. Minsan pupuntahan ko po yung lugar na yun para maipakita din sa inyo kung paano yung pagkuha ng points gamit ang cans saka plastic bottles po. Ayan, tanong naman ni Pedro Hobelino 4986. Ayan. Parang walang corruption dyan sa Japan, Lods. Walang lagayan para mapabilis ang transaction. Actually, dito po, hindi mo na kailangan maglagay para bumilis ang transaction. Dahil sobrang bilis ng transaction po dito. Minsan yung sa atin sa Pilipinas po na tumatagal pa na isang linggo, isang buwan, dito po minsan magagawa mo na ng isang araw, isang buong araw, ganyan. Sorry, minsan nga wala nga ng isang buong araw eh. Tapos, hindi ko naman din masasabi na walang corruption dito kasi hindi rin naman namin nararamdaman. So, sa tingin ko, wala naman. And kung meron man, siguro napakadalang po talaga. Kasi talagang hindi maramdaman yung corruption dito dahil lahat ng mga binabayad po na tax is na papakinabangan po talaga. Ayun. So sa atin naman sa Pilipinas, alam ko makakaya naman natin yan basta unti-unti. Basta magkaroon lang tayo ng kakontentuhan sa isang bagay. Ayun, mawawala ang corruption talaga. Yun lang naman ang problema sa ilan sa mga corrupt eh. Yung hindi sila kasi kontento sa kung ano yung nare-receive nila or sinusweldo nila. Dinadaan nila sa corruption. Tapos yung iba pa, dinadaan sa pagsusugal. Ayan, kasi hindi po sila kontento sa isang bagay. Kaya ginagawa nila yung lahat ng bagay na alam nilang mas mapapabilis na magkaroon sila ng pera. Ayun. Iba-iba talaga ang mga tao. Kaya pagdating sa ganyang bagay, wala naman na tayo magagawa kasi yun yung desisyon nila. Ayan. Tanong naman ni Pao Beleza 3762. Hello po, ano po work ni Mama Aya? Ayan. Ang work po kasi ni Mama Aya, nasa factory din po siya. Factory siya ng mga parang, ano ba yung buhing? Parts ng mga, ano ba tawag doon? Yung parang spring. Parang mga parts siya ng mga wiring. Ayan.
Hindi ko lang masyado ma-explain pero hindi naman mabigat yung trabaho ni Mama Aya. Pero siyempre, trabaho pa rin yun, nakakapagod pa rin. Pero yun, sa mga parts siya ng mga wiring siya nagtatrabaho. Ito, tanong naman ng isa sa mga subscriber natin na hindi ko napapakita yung pangalan. Kasi blinak ko na po siya dito sa YouTube natin kasi lagi siyang nang babash sa amin na paano naman ang motor mo. Ayan, ito siguro yung tanong niya about doon sa pagsasyakin or every 2 years na maintenance ng sasakyan. Ayan. Pero ituloy na natin yung sagot natin sa tanong ni Kurama 6899. Ayan. Kuya JP, sa mga 4 wheels lang ba yung pagpapa-inspect o may ganyan din sa 2 wheels? Ayan, ingat po kayo palagi. Ayan, kasi last time po nagpasyakin po kami, ibig sabihin po nun is a vehicle inspection po na ginagawa po to every 2 years. So natanong naman po ni Kurama kung yung 2 wheels na motor ko po ay kailangan din ipasyakin or i-vehicle inspection. Ayan, di bali yung motor ko po kasi dahil 50cc lang po siya, hindi na po siya kailangan ipasyakin or i-vehicle inspection. Ang kailangan pong i-vehicle inspection dito is yung mga motor or mga big bike na umaabot ng 250cc pataas po. Pero katulad po nung motor ko na 50cc, 250cc pababa na motor ay hindi na po kailangan ipa-inspect or automobile inspection. So, nasa akin na po kung gusto ko siyang dalhin sa talyer para ipa-check o ipa-maintenance or itanong kung okay yung motor ko. Ako na po yung magdidesisyon nun. Every 3 to 4 months naman, depende dun sa takbo ng motor ko naman, pinapa-change oil ko siya. Ito, maganda rin yung tanong ni opinion ko lang. Hindi ko nasagot kasi last time Sabi niya, Sir JP, ang mga company po ba sa Japan ay nagbibigay din ng 13-month pay kagaya dito sa atin sa Pilipinas? Wow, sana all. Ayan, oo nga pala, no, December na. Then after nyan, meron marireceive sa atin sa Pilipinas na mga tinatawag na 13-month pay. Ayun. Kayo po ba magkano po yung nare-receive nyo na 13-month pay sa atin sa Pilipinas? Ayan, pa-comment down below naman. Tapos mapapasana all na lang kami. Dito po kasi sa Japan, wala po silang tinatawag na 13-month pay. So wala silang nare-receive na 13-month pay. Pero dito naman po sa Japan, meron silang tinatawag na semi-annual bonuses para sa kanilang mga empleyado. Pero ito po ay hindi sa lahat ng company, hindi po lahat nakakatanggap nito dito. Katulad po sa company na pinagtatrabawan ko, wala po kaming natatanggap na semi-annual bonuses. Yung mga annual bonuses po kasi is natatanggap po yan every summer season, like June, July, or August, mga ganyan. Saka natatanggap nila ng December, every winter, na tinatawag po na winter bonus. So may dalawang bonus po dito na natatanggap sa mga company. Ulitin ko, hindi po sa lahat ng company. Ayan. Karamihan po ng nakakatanggap nito is yung malalaking company, yung matataas sa posisyon. Isa pa rito yung mga kaigo. Ayan. Alam ko sa mga kaigo, sa mga caregiver po, makakatanggap po sila ng mga semi-annually bonuses. Ayan. Magkano po ang natatanggap ng mga empleyado po? Nagsisimula po ito sa 20,000 yen hanggang 500,000 yen. Depende po sa posisyon and depende rin po sa company na pinagtatrabahuan nyo po. Pero alam ko meron pang nakakatanggap ng mahigit 500,000 yen. Yung malalaking company na yon saka matataas sa posisyon po talaga. So yun. So ibig sabihin wala pong 13-month pay dito na tinatawag pero meron po ditong semi-annual bonuses na 2 beses sa isang taon. Summer bonus, June, July, or August, winter bonus, December or January or February, mga ganun po. So, ibig sabihin, hindi man sila 13-month pay, parang yung 2 bonus na yun is matatawag mo ng 13-month pay, tapos may 14th month pay ka pa. No? Kaya, good sa mga may ganitong klaseng company. Ayun, sana nasagot ko yung mga tanong niya. Pero ako wala akong bonus. Wala akong bonus sa company pinagtatrabahuan ko.
Ayan, so ako'y siguro mahiga muna para magpaantok. Tapos, update ko na lang uli kay mamaya. Pag uwi nila Mama Aya, yun at siyang sa kanila AG. Ayan, good night po. Ayan, nandito nga pala ako sa drugstore po. At meron lang akong kailangan bilhin. Ayan, alam ko nandito yun eh. Ayun. Ito yung bibiling ko. Barley tea. Ayun, buti meron din dito. Ayan, soya milk. Ayun. Ayun, so pumunta lang talaga ako ng drugstore para bumili nito. Itong aking barley tea. Saka soya milk. Best combi talaga to. Mang buwan na rin ako na umiinom nito. Eh, nakakatulong sa akin to sa pag-digest talaga ng aking mga nakakain. Kasi nahirapan ako mag-digest eh. So talagang nakakabawas siya ng timbang para sa akin po ah. And tapos ang maganda nito, maganda na po siya sa balat, tapos anti-aging and detox na rin siya. So hindi ko na kailangang magtimpla ng mga halo-halong mga katulad ng mga lemon, may mga pipino, yung mga pang detox. So ito lang talaga iniinom ko. Tapos pwede siyang samahan mo siya ng tubig, pwede namang yung ordinary na milk lang, tapos pwede rin tong soya milk. So dahil matagal ko nang iniinom din tong soya milk, sakto naman na pinagsama ko na sila. So maganda yung benefit sa akin. Kasi yung soy milk po kasi maganda rin para sa cholesterol ko. Ayun. Marami na rin tayong mga kababayan na umiinom nito, alam ang barley tea. Ayan, kaya kung gusto nyo rin uminom ng ganito at hindi naman kayo basta-basta rin makakapunta agad ng Japan para makabili nito, huwag kayong mag-alala. Available ito sa atin sa JP Noy Vlogs official store dito sa store natin. Ayan, mag-message lang kayo. Ayan, pwede na kayo makabili ng barley tea kahit nasa Pinas po kayo. Ayun. Ayan guys, so nagluluto na tayo ng hapunan natin para pagdating ng mga bata may pagkain na. So sa tingin nyo, niluluto natin, Japanese food po ito. Lagi nating niluluto to. May hula na ba kayo? Ayan, lagay na natin yung ating beef, yung ating karne. So gigisahin lang natin to. Mabilisang luto lang po ito kasi isa to sa mga napakadaling lutuin dito. So kapag nag light brown na yung ating karne, pwede na natin itong lagyan ng tubig para mapakuluan natin at mapalambot. Ayan, takpan na rin natin para mabilis lumambot. Ayan, sino ba nakahula na kare yung ating lulutuin? Ayan, congratulations! Ayan, so di bali Japanese kare ang ating lulutuin. So halos karamihan dito sa Japan kinakain to. Kumbaga parang sa atin sa Pilipinas adobo. So ayan, hindi ko na ipakitang ilagay yung ating cube na siyang nagpapalasa, nagbibigay lasa para sa ating sabaw. And halu-haluin lang natin to, tapos dagdagan natin ng tubig pag sa tingin nating sobrang lapot, katulad nitong aking nailagay malapot pa. So dadagdagan ko muna to ng tubig. Tatansyahin natin hanggang sa makuha natin yung ating lapot na gusto. After natin makuha yung lapot na gusto natin, lalagay na natin yung ating patatas at carrots. So kanina prinito ko na to, hindi ko na lang naipakita sa inyo. So yan yung magiging parang gulay natin dyan. So napakasarap niyan. Gustong gusto nila Yuna at Kuya AG yan. So di bali nandito na nga pala sa bahay si Mama Aya saka si Yuna Chang. Dumating na. Si Kuya AG maya maya pa yon. Kaya mauuna munang kumain si Yuna Chang. Kami ni Mama Aya, sabay na kami kakain mamaya. Ayan, unahin natin si Yuna Chang. Tapos Kuya AG naman, sigurado pag nakita niya tong kare natin, kakain agad yun. Favorite din niya to. Wow! カレーいっぱいご飯がちょっとだけイエーイ食べれるだけやったTabi na. Ay, dozo. Itadakimasu. いただきます
ako, yun o. Nasasagwan ako. Oat. Ikaw. Ano siya guys? Oh,